nandun sa simbahan, ang kanyang isip naman nandun sa kanyang kaibigan na namimingwit ng isda. Nakarating nga siya sa simbahan, present siya dun sa simbahan, pero yung kanyang isip, wala dun sa simbahan, nandun sa namimingwit. Ganito sa ating binabasa. Ngayon, tayo ring mga Kristiyano ay may sakit ng nahahating puso. Tayo din pala minsan, totoo, aminin natin, real talk, realidad, na minsan ang ating mga puso ay nahahati din. Nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ngunit ayaw naman nating ipagkatiwala yung ating buhay sa Kanya. Bakit? Hati eh. Walang ipinagkaiba yan doon sa isang kwento ng isang obispo eh. May dalawang magkaibigan, nagyayaan. Sabi niya, Lika, sabi niya, magsimba tayo kasi araw naman ng linggo ngayon. Sabi nung isa, hindi, ayoko. Ito ngayong araw ng linggo na panahon para ako ay makakapamingwit ng isda sa ilog. Sabi niya, sige, kung ayaw mo, diwag, ako na lang. So yung isang tao na nagmithi, nagkumbinse, nag-ayaya doon sa kaibigan niya na magsimba, habang nandun sa simbahan, ang kanyang isip naman nandun sa kanyang kaibigan na namimingwit ng isda. Nakarating nga siya sa simbahan, present siya dun sa simbahan, pero yung kanyang isip, wala dun sa simbahan, nandun sa namimingwit. Ganon din naman yung namimingwit. Habang siya namimingwit, ang isip niya nandun sa simbahan. Sana pala sumama na lang ako, hindi ako namingwit. So yung dalawang magkaibigan, parehong hati ang puso. Yung isa nasa loob ng simbahan, ang kalahati ng kanyang puso nasa simbahan, ang kalahati ng kanyang puso at isipan nandun sa namimingwit na kanyang kaibigan. Nahahati yung puso, kaya totoo, tayo ring mga Kristiyano minsan ay may sakit na nahahating puso. Nananampalataya kay Jesus, ngunit ayaw ipagkatiwala. Alin, ang mga bahagi ng ating buhay o ang ating buhay. Nagsisimba tayo, ngunit hindi natin ipinamumuhay araw-araw ang pananalig natin kung ito'y nakaiisturbo sa ating tagumpay at kaaliwan sa mundo. Dapat kapag tayo daw ay nasa gawain, ina-advise at pinapayuhan tayo. Dapat daw kapag tayo ay nasa gawain, dapat lang pag daw tayo nasa gawain, ang puso natin nakapokus sa Panginoon. Kaya lang, siyempre, yung mga naglilingkod, may mga ginagampan ng tungkulin, hindi talaga nakakapag-focus ng buong puso yan sa pakikinig doon sa nagaganap na programa. Bakit? May kanya-kanyang ginagawa eh. Real talk yun eh. May kanya-kanyang duties eh. Kaya nga 'di ba pag may mga gawain mag-anniversary, bakit nagkakaroon ng recollection? Bakit nagkakaroon ng retreat? Para ihanda yung mga manggagawa na unahin silang palakasin. Kasi pagdating doon sa aktual na gawain ng selebrasyon, wala silang time makinig, wala yung kanilang focus at attention doon sa nagaganap sa harapan sapagkat sila'y gumagampan ng mga tungkulin. Ngunit advantage sila kasi nagkaroon sila ng retreat or recollection 1 week before doon sa kanilang gawain. Eh kung hindi nila dinanas yung pagpapalakas 1 week before, pagdating ng aktual na gawain, mga tatablan sila ng inis, tampo, galit, sama ng loob, mababawasan yung kanilang mga pasensya. Mahahati. Kaya noong mga panahon na aktual na gawain, dahil matatag ka na, kaya mo nang malagpasan anumang mga iritasyon, anumang nakakainis, anumang mga hindi mo magagandang nakikita, di ba? Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe.